Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Reverend Trigger Sales from CRC Calamba Doctor Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos, mapagpala ka at dakila. Salamat po sa umagang ito sa aming pag-aaral ng Deuteronomy chapter 8 and verse 20 na pinamagatan na penalty for a false prophet. Dalangin po namin ang gabay ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang nais mong iparating sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na nakatune in po sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ang ating pong devotion sa umagang ito ay pinamagatang The Penalty for a False Prophet na mababasa sa Deuteronomy chapter 18 verse 20. Basahin po natin ito sa NIV. But a prophet who presumes to speak in my name, anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods is to be put to death. Sa ating nagdaang talakayan, ating napag-aralan na ang Diyos ay magpapadala ng propeta. Ano nga ba ang propeta? Ang propeta ay pinili ng Diyos na magdala ng mensahe sa tao. They are someone who speaks a word in God's name for another and to communicate His purposes to the community and strengthen the congregation. Ano nga ba ang pinagkaiba ng true prophet at false prophet? Kung ang propeta ay tunay, siya ay nagsasalita para sa Diyos. Ngunit kung ito ay hindi, siya ay maaring may larawan bilang arugante o hindi na nararapat dahil siya ay nakabase sa kanyang personal na opinion at walang salita o direksyon na mula sa Diyos. Sa ating nabasa, ang taong nagsalita in the name of the other gods ay may tuturing na false prophet at kamatayan ang kaparusahan base sa ancient Israel sapagkat ito ay hindi pinahihintulutan. Sinabi sa Matthew chapter 7 verse 15, "Watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." Sa ating kapanahunan ngayon, marami rin ang mga false prophet na nagkiklaim na sila ay propeta at ang kanilang pinangangaral ay hindi base sa salita ng Diyos. Sila man po ay harmless people, pero they can lead people away from following Jesus. Sa bagong tipan, ang kaparusahan ng false prophet ay nabanggit din sa Revelation chapter 20 verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Kaya po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan na maging maingat at palaging magmatyag sa ating mga nakikita o naririnig upang hindi po tayo madala sa kanilang mga maling katuruan. Paghawakan laman natin ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Kaya nga ngayong taong 2025, hangarin po natin na tayo ay mas lalo pang lumalim at tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Sa pagtatapos po namin, Panginoon, patuloy mo kami ingatan at pagpalain ang aming mga buhay. Pagpalain mo rin ang bansa namin at ilayo sa anumang banta ng kalamidad sa taong 2025. Dalangin rin namin na sa darating na eleksyon, ikaw po ang magbigay sa amin ng mga leaders na tapat at may takot sa iyo upang ang kalooban mo po at sa Pilipinas ang siyang magkaroon po ng katuparan. Salamat po sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay mula sa langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga para sa ating pangaraw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating ito i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga, and God bless us all.